Pahingin ng tubig mga kapatid. May tubig kayo? Hindi po. Kalimutan ko na naman yung aking... Wala tayong panulat? Okay. Walang ibang panulat. Iniwan ko dito yung mga panulat natin eh. Biglang nangawala. Manghiram ka na baka mayroon doon sa ibang room. Wala tayong Assalamualaikum. Sige na. Aywa. Merong gusto nga dumalo sa klase mo. Sige lang. Kaya mapapa-English ka. Oh my God, I don't like. Kasi lang. Paano, mag-English mo na si Who's that? Who's that? Sino yan? Oh, brother, how are you? Are you, Nilipat ko muna yan. saan? Yun na, dyan na. Oh, dyan na. What is your nationality? I'm Indian. Indian? Yeah. Oh my God, mashallah. How are you, brother? Nice meeting you. Nice meeting you. Are you the student of Zakir Naik? No. Yeah, you know Zakir Naik, right? Yeah, I know. So it's very challenging for me today because you're forcing me to speak English. No, I'm not forcing you. It's your choice. And you all know that what are you actually teaching? Of course, we have a specific subject that we are tackling here, or we are discussing here. Okay. Specifically, fiqh. Yeah, Okay. yeah, it's about fiqh. I'm actually here to learn the Arabic. Arabic. Yeah, not the Tajweed or the Mahadin. I can read and recite Quran eloquently, I would say, but I want to know the grammar of the Quran. Okay. What actually Allah is speaking to us while standing inside a prayer. Yeah. I have to go through the translations. Yeah. I can understand the words myself. That's it. Actually, we have a plan to To start it. to start the Arabic grammar, but not this time because we have to finish this first. Okay. Okay, then after that we will take other subject, okay, to be discussed, and inshallah bi'idhnillah, if you have a time to
wait Yeah. until 2 years because it is a contract. There will be a lot of Ustad Ustad mo din. Ay, si Ustad tuturo pa. Khalid Nang? Sa Arabic. Sino? We have a teacher. Actually, we have a teacher here. He is. They are not qualified to teach the grammar. Yeah. Ano yon? Quran ang tinuturo. Quran. Oo. Ano yun? Tajwid. Sa GDC. Ah. Ustad Yunus, Ustad. But if you're looking for the They gave me the number of Abdullah Lorenzo. Abdullah Lorenzo, alam niyo ba yan? Abdullah Lorenzo? He's around nearby in the center. I don't know. Abdullah Lorenzo, kailan niyo? Mushrifa. Musrifa. Amazing. Azizia. Azizia. He's in Azizia, yeah. Okay. But the sheikh before you were sitting here, he told me to, Aywa? wait for you, Alimuddin. Sheikh Alimuddin, he will guide you. Nice meeting you guys. But, teaching grammar is not easy. Exactly, We need a constant students yeah. and also stable time, But every Friday is not, it's not enough. It's not enough. Every Friday is not enough for the Arabic grammar. Okay. Yeah, I was teaching. What fiqh you are following? What do you follow any madhab for teaching the fiqh or? I am teaching them about, of course, about four madhab. All four madhab. Yeah, Mashallah. but not in details. Okay. I just mentioned only that this issue involves a four madhab, or this issue which is there's an opinion from the four madhab, like something like that. Okay. Okay, Yeah. Thank you. so hope you enjoy. Ako naman ngayon patay nito. You need translator? Yeah. Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Shh! Puro kayo kain. Diyan sa ano? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, inshallah, I'm trying my best to deliver, No, you don't have to. with English. Where is your flow? In your language? No, don't worry, because I'm also a Taglish. Okay. Is Taglish? Okay, Tagalog in English. But anyway, so we will continue to discuss our topic. Okay, saan na ba tayo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we already discussed about the, of course, we are in a najis substances. Uy, makinig kayo na mabuti ha. Wala na tayong oras mag-ano pa kayo magkukwentuhan dyan. Okay, and the last we discussed is about the purity of what? Semen, right? As we know, the semen is pure. So this is the position of Shafi'i, Hanbali, and Zahiri. And of course, a group from the Salaf, the choice of Ibn al-Mundhir, Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, and Shaykh Uthaymin rahimahullah. And also we discussed about the pre-seminal fluid. Ano ba itong pre-seminal fluid? Ito yung tinatawag na madhi. Okay. And as we discussed that pre-seminal fluid is najis, and this is by the agreement of the four schools of jurisprudence. Now, before we proceed to moisture of the vagina, because of course, as we know that Islam is envelop every topic, no? There is no secret in Islam.
Okay. So, There is actually no shame in learning the. yeah. So, before we proceed to moisture of the vagina, we would like to conclude first the wadi. Wadi, not wadi, wadi. Ano bang ibig sabihin ng wadi, mga kapatid? So, sa wadi muna tayo, ha? Okay. Wadi. So, ito yung ika-6 na sangay, ang tinatawag na wadi. So, wadi is najis. Okay? And this by the agreement of the four schools of jurisprudence. So, ang wadi, ito ay tinatawag na, itinuturing na najis, no? Ito ay tinatawag na marumi. So, by the way, what is the meaning of wadi? Wadi, isang malagkit na likido. Para siyang ano ba? Is a liquid substance na talagang sticky. Okay? Na lumalabas pagkatapos ng pag-ihi. That it, anong lumalabas sa it exit. Okay. Hindi pa ako nakapag-review ng mga English natin. Okay. Lumalabas pagkatapos ng, usually ito ay, it occurs, secretion? It occurs after you urinating, after the urination. Okay, pag umihi ka, mayroon siyang dalang tinatawag na a sticky liquid substance na kung saan ito yung tinatawag na wadi. Ngunit walang kasamang pagnanais o syahwa. Basically, wala siyang kaakibat na syahwa. Okay? Yung pagnanasa, yung desire. Okay, wala. So, yun yung tinatawag na wadi. Sabi ng iba, may mga causes kung bakit na nalalabasan ka ng wadi. May mga causes. Some of them, sinasabi na ito ay dahil sa pressure. Ang iba naman ay dahil sa, ano pa, yung bigat. Halimbawa, nagbubuhat ka ng bigat, mga mabibigat na bagay. Tapos umiihi ka, may kasamang likido. Okay? So, yun yung mga kapatid. So, ito ay tinatawag na wadi. So, of course, Sharia considered the wadi is najis. No? Ito ay batay sa pinagkaisahan ng pananaw ng 4 ng pangunahing madhab sa fiqh. No? Ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at saka Hanabila. So, naipahayag rin ang ijma o consensus of the scholars sa usaping ito. Okay, sinabi ni Ibn Albar, sabi niya, walang pagkakaiba ng mga ulama, there's no different opinions among the scholars sa usaping ang lahat ng lumalabas mula sa ari ng lalaki maliban sa mani ay tinuturing na najis. Okay? So everything that exits from the, from what is called this one? Penis. Okay. Penis is najis except the mani, the semen. Okay? As we all know, semen is pure. So tulad ng ihi, dumi at saka ng iba pa. So yun ang sabi ng ating mga ulama. Okay? So ang dahilan nito ay dahil ang wadi ay karaniwang lumalabas kasunod ang pag-ihi, kaya't ito ay pinagkalooban ng katulad ng hatol sa ihi. So since na ito ay lumalabas siya sa ihi na, which is yung so ang hatol nila doon ay parang ihi na rin. Okay? So na ito ay najis na kailangang linisin alinsunod sa mga lituntunin ng pahara. So, nangangahulugan, ang wadi, lumalabas lang talaga siya kapag umiihi ka. No? Hindi siya lumalabas in something else, no? Maliban lamang sa urination. Okay. So, kapag walang ihi, tapos may lumalabas na likido, sticky, tapos may kasamang syahwa, ano yon? Madhi. Pero pag nag-sprout yun, may ginawa ka, tapos nag-sprout, anong tawag doon? Mani. Okay? So, let's talk about the moisture of the vagina. Ito, alam ko ito yung mga inaabangan ninyo. And think of all of you, want to know about di ba? You're excited to know about the rulings of the moisture of the vagina. If is it pure or not, or impure. Okay? So, ang likido na lumalabas sa tinatawag na vagina, mga kapatid, the moisture of a woman's private part is pure. Oy, nakangiti siya. Why are you so smiling? Okay. So, this is the position of the majority. Okay, Hanafiya,
in the correct opinion among the Shafi'iyya and Hanabila. Sabihin, majority of the scholars, they say that it is pure. It's pure. Oh, ano mo, iniisip niyo mukbang. Okay. So, ang likido, sa Arabic term, ang moisture o ang liquid na yan, itinatawag na rutuba. Okay? Rutuba. So, we have a word rutuba. Walang panulat. Rutuba. Basically, ang rutuba ay kumbaga ay yun, parang sa Tagalog pa ay mamasa-masa. Rutuba. Oh. Moisture, hamog yan. Alam na alam. Okay, nagmo-moist. So, ang likido o rutuba ng ari ng babae ay tahira. Ito ay tinatawag na malinis at ito ang pananaw ng nakararami o jumhur sa mga scholar. Karamihan sa mga scholar, kabilang narito ang Hanafiya, ang mas pinaniniwala ang opinion ng Shafi'iyya at gayon din sa Hanabila. Okay, what is the reason kung bakit nila sinabi na it is pure? Kasi there must be a justification and also an evidence. Okay? So, ang ganitong pasya ay batay sa kawalan ng patunay na nag-uutos sa paglilinis dito. Kasi wala naman kasing mandate, no? Ang Sharia na kapag nagkaroon ng moist ang kanilang ari, ay kinakailangan silang maghugas. Right? Walang batas ng Sharia. Maninam? Ang batas lamang ng Sharia kapag kinakailangan hugasan nila ang kanilang pribadong katawan kapag sila ay umiihi, generally speaking, umiihi, pag sila ay merong haid o tinatawag na menstruation, either ito ay abnormal blood o normal blood. Ito yung menstruation at saka yung istihaba. Okay, ang mahalaga may dugo. Okay? So sila ay inutusan ng maghugas lamang ng kanilang tinatawag na pribadong katawan. Subalit, bukod dito, ay hindi sila hinutusan ng Sharia na maghugas. Nangangahulugan na ito ay pure. Okay, na ito ay tinatawag na sabihin natin ay malinis. Okay, kasi Sharia is this practical, a practical religion, mga kapatid, ang tinatawag na Islam. Okay? So, walang duda. So, wala itong tinatawag na patunay, nag-utos ang paglilinis dito. At sa katotohanan, ang likidong ito ay likas na lumalabas mula sa katawan ng babae. No, kaya ito ay hindi maituturing na najis, maliban kung may kasama itong dumi o madugong sangkap. Okay? Okay, nagdurugong sangkap. Tama ba? Okay. Okay. So, ano yung mga patunay? Una, what is the proof? From the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kina Alqama at saka Al-Aswad, sinabi niya, anna rajulan nazala bi Aisha fa asbaha yagsilu thawba faqala sa Aisha innama kana yujzi'uka in ra'aytahu an tagsila makana fa in lam tara nadahta hawla wa laqad ra'aytuni afruquhu min thawbi Rasulullah alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. May isang lalaki na nuluyan sa bahay ni Aisha, tulad ng nabanggit natin sa mga nakaraang lecture, radiyallahu anha, at kinaumagahan ay nakita siyang naguhugas ng kanyang kasuutan. Kaya sinabi ni Aisha, sapat na sana sa iyo kung nakita mo ito, nahugasan mo lamang ang bahaging iyon. At kung hindi mo ito nakita, sapat na ang pagwisik sa paligid nito, katotohanang nakita kong kinukuskus ko ito mula sa kasuutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay nagdarasal pa rin habang suot ito. So ito ay tumutukoy sa semen. So ano yung connection ng hadith na ito sa subject na yan? So there's an points ng tinatawag na proof dito. Si Aisha radiyallahu anha ay kinikilalang kinukuskus lamang niya ang mani mula sa kasuotan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mani na ito ay nagmula sa pagtatalik. Isang gawaing may direktang pakikisalamuha sa likido o rutuba ng ari ng babae. Okay? So, yun ang punto doon. Okay? Mayroong isang tinatawag na pakikisalamuha o direktang pakikisalamuha sa likido during sa tinatawag na sexual intercourse. Malinaw? Na kung kaya, ito ay nangangahulugan na malinis. Malinaw?
Kaya nga, pakalimbawa, hindi inutusan ng propeta Muhammad, hindi inutusan ng propeta Sallam ang babae na after na magkaroon ng sexual intercourse, ay hugasan nila ang kanilang pribadong katawan. Okay? Alam natin, pag nagkaroon ng sexual intercourse, at may pumulandit, o kaya dumausdos yung tinatawag na semen, di ba, doon sa bumulwak, doon sa tinatawag na ari ng babae. Alam natin yan, I mean, huwag natin exaggerate yan kasi wala mang binata siguro. Yung mga binata dito, lahat may asawa na. Naka-experience ng tinatawag na asawa. Di ba? Si Musa. Okay, si Musa pala yung binata dito. Okay, sa tabi-tabi kay Musa, ha? Baka mamaya dito, pagkatapos marinig ito, mag-asawa siya. Malinaw? So, ibig sabihin, magkahalo na yon. So, automatically, na ito ay direktang pakikisalamuha ng moist doon sa ng aray na babae. Na kung ito ay, sabihin natin, kung ito ay marumi, meron tayong direktibang utos ng professor lang na maghugas ka. No? Ang babae kapag after magsiping, maghugasan nila. Walang ganun. Okay. So, kung sakali namang itinuturing na najis ang likido ng aray ng babae, sana itinuturing din na marumi ang mani ng lalaki. Okay, kapag ito ay lumalabas mula sa ari ng babae, dahil ito ay tiyak na madidikit o masasali sa kanyang kabasaan, At sa gayon ay magiging marumi rin ito. So yun yung justification, mga kapatid. Ngunit, ang katotohanan, hindi kinikilalang najis ang mani ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ito ay galing sa pagkikipagtalik, ay nagpapakita na ang rutuba, this is the manifestation, na ang rutuba ng ari ng babae hindi rin may tuturing na najis. Okay? Kaya mula sa ahulmog ni Ibn Qudama, sinabi ni Ibn Uthaymin, kung ang kabasaan ay nagmumula sa daanan ng ari ng kalalaki o maslak at dhakar, ito ay tahira, ito ay malinis, sapagkat hindi ito kabilang sa mga tira-tira ng pagkain at inumin. Kaya ito ay hindi ihi. At ang orihinal na hadro sa mga bagay na ay kalinisan, hanggat walang patunay na nagsasabing ito ay najis. Bukod dito, hindi rin obligado ang isang lalaki na hugasan ng kanyang ari matapos ang pagkikipagtalik sa kanyang asawa, ni ang kanyang kasuotan kung nadumihan ito ng likidong iyon. Kung ito ay najis, sana ay naparumi rin ang mani, dahil ito ay tiyak na madadampian ng naturang kabasaan, ng naturang moisture. Malinaw? So, ibig sabihin sa madaling salita, yung kanilang moisture ay pure. Okay? Tahir, mga kapatid. So, alam nyo na, ha? Okay. Yes. Excited. Ano yon? Parehas po nag-interact yung lalaki sa babae. Tapos hindi po sila nilabasan. Mag-ugusol. Yes. Obligado sila mag-gusol. Nakalagay sa hadith yan. Okay? Idha iltaka khitanan fawajab al-gusul. Kapag nagsalubong ang khitanan, ibig sabihin yung ari ng lalaki sa yung ari ng babae. Okay? Wajab al-gusul. Okay? Ibig sabihin, yung gusul must be implemented. You know? Must be obliged. Nagdikit lang. Hi, hello. Tapos kanas. Yun yung pag nagdikit ng walang harang. Walang haid, biduni haid, walang tinatawag na harang. Walang kumbaga obstacle. Okay, skin to skin. Okay? If the vagina and the penis, meet each other without penetrating each other, okay, wajib al-gusul. Okay, the gusul must be obliged. Kamay-kamay lang. Ilaro na. I understand you. Okay. Hindi siya obligado. Maliban naman kung mukhang ari yung kamay mo. Joke lang. Joke lang. Pagkamay, hindi siya. Okay. Pagkamay. Kasi ang ari lang pinag-usapan doon. Khitanan ang pinag-usapan dito. Wow, talaga naman una. Okay. Subhanallah. Grabe talaga itong mga... Okay, ang mahalaga, stick to the hadith. Ang hadith ay nakasaad lamang sa khitanan. So, ang khitanan ay ari. Okay, malinaw mga kapatid.
No more moving. Okay. Pangalawa, ang paniniwala na ang likidong lumalabas mula sa ari ng babae ay najis, ay nagdudulot ng matinding paghihigpit. Ito ay isang tinatawag ng kahigpitan. Okay? Kapag sinabi na yung moisture ng vagina ng babae ay ito ay tinatawag na najis, ito ay magsasakdal sa kanila ng paghihigpit sapagkat napakahirap umiwas dito. You know? Kaya kung ang likidong ito ay tunay na najis, tiyak na papagaanin ang hatol dahil sa hirap na dulot nito. Sapagkat ang anumang bagay na hindi kayang iwasan, ang pagdikit o paglapit dito ay pinatatawad. It's an excuse, kumbaga. Okay, granting, ika nga, for the sake of argument, sasabihin ng mga ibang kawali na ito ay najis, okay, sabihin natin, najis, pero okay. Sabihin natin ito ay najis, pero it must be excused and pardoned kasi bakit ito ay mahirap iwasan. At lahat ng bagay na mahirap iwasan ay pinahihintulutan o di naman kaya ay bilang pagpapagaan, ito ay magiging kabaliktaran yung hatol. Okay? But of course, the correct opinion, it is pure. Ito ay tinatawag na pure. Sinabi lang natin kasi may ilang mga grupo na nagsasabi na ito ay najis. Especially yung mga, siyempre, yung mga tanataw na mga babae na hindi pa nagmi-menopause. You know? Kasi mga nagmi-menopause na, dry na. Right? Dry na ba? Ha? Kasi yung mga hindi pa nagmi-menopause ay yun, normal sa kanila na mamasa-masa. You know? Okay na ba yun? Clear na ba yun? Clear na? Clear na tayo dyan, ha? Okay, good. Okay. Ikalawang issue, ang suka ng tao. Pag-usapan natin yung vomit. Ibig sabihin, yung suka ng tao. Na kung sa Arabic, ang vomit ay tinatawag na kay. Kay. Iba yung kay sa tinatawag na kay. Okay. Ang isa, ito ay may hamza sa dulo. Ito naman ang isa ay ha sa dulo. Okay. Anong pagkakaiba ng dalawa? Kay at saka kay. Ang kay yung nasa itaas, yun yung suka. Yung sa ibaba, yung kay, yun yung nana. Nana ba? Nana? Oh, nana sa sugat. Malinaw? Pus? Pus? Ano ba yung patamang pronunciation? Pus o pas? Kung saan ka komportable. Okay. Push na yun. Okay. Ang kay, mga kapatid, nang ibig sabihin ng kay, ang kay ay ang pagkain na lumabas mula sa tiyan matapos itong manatili roon. So, alam natin yung suka. Okay? Kaya nga, di ba sa hadith ni Prophet Sallam, kapag nag-ayuno tayo, di ba, na manista ka, falasaw mala. Okay? Sino man yung, alam mo, sinasadya niyang sumuka, yung kanyang pag-aayuno ay invalid, sira. Pero kapag yung suka na hindi na sinasadya, ay manatili ang kanyang pag-aayuno. Okay. So, ang kay ng tao ay tinuturing na tahir. Ito ay malinis. So, basically, ito ay pure. At ito ang pananaw ng ilan sa mga Malikiya at pinanigan nito ni Ash-Shawkani, Albani at Ibn Uthaymin. So, ibig sabihin, may mga scholar pa rin na nagtuturing na ito ay najis. Kaya kapag narinig ninyo, baka may mga nagtuturo at nagle-lecture na ang vomit ay ito ay najis. Kasi nga, merong opinion na ganito. But let us hear from their justification kung bakit ito sinasabi nilang ito ay tahir. Sinabi ni Imam Shawkani rahimahullah, ang mga najasa o maruruming bagay ay ang una, dumi ng tao sa anumang anyo. Okay? Ihi ng tao maliban sa batang lalaki na radi, ibig sabihin yung sanggol na sumususo pa at hindi pa kumakain ng matitigas sa pagkain. Although, majority sa mga ulama ay najis yun. Okay? Laway ng aso, dumi ng hayop, dugo ng babae, which is yung hayop, at laman ng baboy. Sa iba pang mga bagay, bukod dito ay mayroong pagkakaiba ng opinion at ang original na kalagayan ng mga bagay ay tahara, kalinisan, kaya't hindi ito maaring ipawalang bisa maliban kung may isang sahih or wastong patunay
na hindi tinatabunan o pinangungunahan ng kapantay o mas matibay na batayan. Okay, at sinabi rin niya, abang tumutulig sa opinyon na nagsasabing najis ang suka, dugo at katulad nito, ang orihinal na kalagay ng mga bagay ay kalinisan, kaya ang sino mang mag-aangkin na marumi ang isang bagay, siya ang may tungkuling magharap ng dalil o patunay. So, ibig sabihin, basically, ang ground sa Islam, lahat ng bagay ay malinis. Yun yung ating pamantayan. Lahat ng bagay ay malinis. Madideklara lamang natin na ito ay impure o ito ay marumi kapag mayroon kang malinaw na katibayan. So, sa sino mang nagsabi sa isang bagay na marumi, siya yung dapat yung mag-provide, yung proof of burden, yung burden of proof ay nakaatang sa kanya. Okay? Di ba? Kasi lahat, basically lahat ng bagay ay malinis. Tapos kayo sasabihin mo, hindi marumi yan. So, hindi ako ang magpapatunay, kundi ikaw ang papatunay. Kasi nasa sayo ang proof of burden, wala sa akin. Okay? So, yun yung mga kapatid. Kaya kung siya ay may papakitang naangkot upang itakwil ang orihinal na kalinisan, na may kasamang likas na pagiging malaya sa obligasyon, ay tatanggapin ito. Kung wala, hindi tatanggapin ang kanyang pahayag. So, ibig sabihin, ang suka ay walang malinaw na batayan na ito ay marumi. So, bakit natin sinasabing marumi? Samantalang wala namang malinaw na batayan. Okay. Kasi sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, sabi niya, ang kay o suka, maging mula sa bata o matanda ay walang malinaw na patunay na ito ay najis, na ito ay tinatawag na marumi. Samantala sa Sheikh bin Baz rahimahullah ay tinanong hinggil sa patunay sa pagiging marumi ng suka at kanyang sinabi walang malinaw na batayan hinggil dito, ikinumpara lamang ito sa gaip, dumi ng tao. Sa mga nagsabi na ito ay marumi, simple ang kanilang sagot. Ang sagot nila ay parang taiyan. Kasi nga, galing sa loob. Binumo mo parang tae, yung tae galing, nilalabas sa bibig. Okay? So, parang tae. So, yung kanilang analogy or kiyas, ay yun yung kiyas na non-acceptable, hindi tanggap. Kaya may mga gumagamit ng kiyas na hindi tanggap. Kaya hindi ibig sabihin na yung tao gumagamit ng kiyas, tatanggapin mo na agad. No, kinakailangan may pamantayan kasi yung kiyas eh. Para maging katanggap-tanggap yun, kailangan sumang-ayon doon sa pamantayan. Okay? So, yung kiyas na subject, malawak na usapin yan, mga kapal sa panampalatayang Islam. Now, ano yung dahilan? Okay, bakit nagiging malinis o naging tahir yung tinatawag na suka natin? Una, ang batayan sa lahat ng mga bagay ay tahara, kalinisan, at hindi ito na maaalis mula sa ganitong katayuan, malibang may sahih, merong tumpak at tunay na patunay na nagpapulang bisa rito. Okay? At hindi ito dapat salungatin ng anumang kapantay o higit na matibay na katibayan. Sino ang ating panghawakan? Lahat ng bagay ay malinis, mga kapal sa panampalatayang Islam. Okay? Kasi mantakin mo, kung ito ay sabihin natin na ito ay tinatawag na marumi, ay walang duda. Kung tahir pala ito, so, ibig sabihin, pwede mong kainin yung suka mo? Hindi. Hindi ibig sabihin na tahir siya, pwede mo nang kainin. You know? Hindi ibig sabihin, mga kapatid, hindi lahat ng tahir ay pwedeng kainin. You know? Nakakadiri ka kapag kinain mo yung suka mo. Hindi yun. Malinis lang siya. Ibig sabihin, kapag may suka yung damit mo, may suka yung balat mo, walang problema na magsala ka. Walang problema na ikaw ay gumawa ng pagsamba na nangangailangan ng tahara. You know? Halimbawa, ano yung pagsamba na nangangailangan ng tahara? Yung pag nagtatawaf ka, nasuha ka dahil sa kilikili, pag sabi Allahu Akbar, ano mo yung kilikili, tamang-tama yung mukha mo nasubsob sa kilikili nang sabi Allahu Akbar. Di ba? Inasuka ka. Di ba? Tapos pag nung nasuha ka, hindi ka, kasi ang layo-layo ng labas ng haram eh. Pupunta, labas ka pa ng haram para sumuka. So, ang ginawa mo ngayon, yung ihram mo yung panangga mo. Di ba? Yung ihram mo yung panangga mo, doon mo isinuka doon sa ihram mo. Di ba? So, alam natin, yung tawaf na ngailangan ng tahara, ng udu. Bawal lang ng jis doon. Kaya naman, maaring sa instance na mangyari ito, at least pwede ka magtawaf habang may suka ka. You know? Kasi nga, hindi yun tinatawag na najis. Yun ay tahir. Okay. Marami pang in case, kumbaga, mga kapal sa panampalatayang Islam, hindi lamang doon sa halimbawa na yun. Okay? So, yun ha. So, pangalawa, walang dumating na sahih na patunay na nagpapakita na ito ay najis.
At kung ito nga ay marumi, tiyak na ipapahayag ito sana ng Sharia. Sapagkat ito ay isang bagay na karaniwan at malimit na nararanasan ng mga tao na kung saan ay tinatawag na umul balwa. So, ibig sabihin, malinaw. Walang batayan eh. Simple lang, ang Sharia is practical. Provide your proof, then I will accept it and I will believe it. And I will surrender it. Pero kung wala kang makitang proof, kaliwali. O, ganun lang naman yan. Okay? So, yan yung mga kapatid, no? So, dadako tayo, tapos na tayo sa tinatawag na suka. Let's talk about the ikatlong issue, ang dugo. Pag-usapan natin ang tinatawag na dugo at ang mga rulings ng dugo at anong-anong mga dugo ito. Okay? So, ihi, suka, ano pa, dugo. Grabe itong mga pinag-usapan natin, no? Okay. Laway. O, tapos natin yung laway. Moist. Subhanallah. No? Okay. Okay, so ang ikatlong issue na ito yung dugo. Under the issue, mayroon tinatawag na iba't ibang sangay. At mula sa iba't ibang sangay, may mga iba't ibang usapin. Okay. So unang sangay, ang dugo ng tao. Okay, pag-usapan natin muna yung dugo ng tao. So unang usapin, ang dugo ng tao ay mayroong iba't ibang usapin. Unang usapin, ang hato sa dugo ng tao at ang ng hayop. Okay? Oh, ang mayroon tayong word na dam masfuh. Dam masfuh. Masfuh. Oh. Okay, meron tayong dam masfuh. Ang dam masfuh, ito yung kumbaga ay okay, umaagos na dugo. Bloodshed. Okay, dumadanak ng dugo. Bloodshed. Okay. So ang dam masfuh, mga kapatid, o umaagos o dumadaloy na dugo na lumalabas mula sa tao kay hayop ay najis. Okay, ang damas mo. Kaya nga kapag tayo ay nagkatay ng hayop, anumang klase na kinakatay natin, di ba yung may dugo na bumubulwak mula doon sa katay? Ang tawag doon na lumabas at bumulwak, bumuhos at dumadaloy ay dam masfuh. Okay? Kasi kung i-consider natin na lahat ng klase ng dugo ay dumi, problema. Kasi mayroon pang dugo na natitira doon sa karne ng hayop. Pagkatapos nating katayin. Okay? So yun ay tahir. Yung anumang natitira doong dugo mula sa hayop na kinatay ay tahir, yun, malinis yun. Pero yung lumabas na sanhi ng bagay na ito at ito'y bumulwak, umagos, yun ay tawag dam masfuh. Ang dam masfuh ay najis. Ito ay tinatawag na marumi. Kaya nga, bawal sa atin ang dinuguan. You know? Okay. So, ito man ay sa tao at ito man ay sa hayop. So, anong patunay? Una, mula sa tinatawag na Quran. Quran, sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul An'am, chapter 6, verse 145. Sinabi niya, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahmal khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih." Okay? Sabihin mo, Muhammad, katiyakan wala akong nakita mula sa ipinahayag sa akin ng Allah hinggil sa mga nabanggit ninyong ipinagbabawal na kainin, na ito ay pinagbabawal na mga hayop, maliban na lamang kung ito ay namatay ng hindi nakatay sa tamang pamamaraan, o dugo na pinatulo. Ito yung dugo, dam masfuh, dugo na pinatulo. Pinatulong dugo. Yan ba yun? Okay, dugo na pinatulo, o di kaya ito ay laman ng baboy dahil sa ito ay marumi, o di kaya ay yaong kinatay bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah, na katulad ng kinatay ng mga binigkas ay hindi pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So yun yung mga kapatid, no? So ang punto ng patunay, ang dam masfuh, o sabi nating dugong pinatulo ay najis, sapagkat ito ay likidong umaagos
At ang mga dugong dumadaloy mula sa lahat ng uri ng hayop ay itinuturing na marumi, kabilang dito ang dugo ng tao o tinatawag na dam al-adami. Okay. Yun yan. Yan ang unang patunay sa Quran. Pangalawang patunay, ano yun? Suratul An'am, chapter 6, verse 145. Pangalawang patunay mula sa ijma, of course, consensus of the scholars, inihayag ang ijma hinggil sa pagiging najis ng dumadaloy na dugo ng tao ng mga scholar mutulad ni na Ibn Abdul Bar, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd, Ibn al-Qurtubi, An-Nawawi at Ibn Hajar. Gayon din inihayag ni na Al-Imam Ahmad, Ibn Hazm ang pagkakaisang ito, particular kung ang dugo ay kathir o sagana o marumi. So, tunghayan natin ang kanilang pahayag. Sabi nila, sinabi ni Ibn al-Arabi, sinabi ni Ibn Abdul Bar, ito ay pinagkaisa ng mga Muslim na ang duming dumadaloy ay marumi at najis. Ayon naman kay Ibn al-Arabi, nagkaisa ang mga scholar na ang dugo ay haram at najis, hindi ito maaring kainin at hindi ito rin maaring pakinabangan. So bakit sinasabing hindi maaring kainin samantalang dugo yun? Bakit ba? Pwede naman kainin yung dugo. Okay, ito naman yung dinuguan. Ang dinuguan, hindi naman iniinom yun eh. Kinakain naman yun eh. Di ba? Okay, sinabi ni Ibn Rushd, tungkol sa mga uri ng najasa, nagkasundo ang mga scholar mula sa mga actual na bagay nito sa apat. Una, ang bangkay ng hayop na may dugo na hindi likas sa tubig. Ito yung mga hayop na kung saan ay namatay na hindi na ninirahan sa tubig. Okay? Yung mga patay na hayop o maita. Kasi yung mga hayop na ninirahan sa tubig, kahit patay, pwede mo itong kainin. Halimbawa, nakita kang balyena doon, ang malaga hindi bulok, wala pang lason, pwede mong kainin yun. Okay? Anumang hayop na nakatira sa dagat or ng tubig, pure na nakatira sila talaga doon. Malinaw, kahit pa yung silayon, yes, kahit pa yung silayon, kainin mo kung gusto mo. Malinaw? Depende sa'yo. Dati actually, nung bata pa ako, ayokong kumain ng shark. Yung bagisan. Pating. Kasi nga, ini-imagine mo, kumakain ng tao, tapos kakainin mo. Tapos nung nakarating na ako ng Saudi, kasi sa Pilipinas kasi wala nang bibinta ng shark. Pagdating ko ng Saudi, shark to bakit binibinta ito? Hindi rin ako kumain. Tapos nung nalaman ko yung ginagawang fish fillet, ang ibang fish fillet, galing sa shark. Masarap pala. May ang iba raw malansa. Depende sa klase ng shark. Mayroong baby shark at mayroong daddy shark. Okay. Mommy shark. Okay? So yun, of course, nasabi ang laman ng baboy, anuman ang naging dahilan ng pagkamatay nito, at ang mismong dugo ng hayop na hindi nabubuhay sa tubig. Okay, kung ito ay humiwalay mula sa buhay o patay na hayop, kahit na ito man ay mula sa isang buhay o patay, kapag ito ay masfuh, ibig sabihin masagana o maraming tinatawag na dugo. Hindi kasali dito yung mga insekto kasi ang insekto, wala namang dugong pinatulo dun sa kanila, wala. Okay? Kaya naman, pag nagsasala ka, halimbawa, mayroong lamok, tapos may dugo yung lamok, hindi yan siya najis. Dugo mo yan. Okay, kasi hindi naman siya dam masfuh. Okay, may langaw, tapos gila mo ganoon yung langaw. Hindi naman siya dam masfuh. Kasi yung mga insekto, walang dugo na kagaya ng dugo na umaagos at dumadaloy. Okay? So, tahir, ibig sabihin, hindi consider na tinatawag na najis. Okay? Sinabi ni Al-Qurtubi rahimahullah, nagkasundo mga scholar na ang dugo ay haram at najis, hindi ito maaaring kainit ni pakinabangan. Sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah, ang mga patunay sa pagkamarumi ng dugo ay hayag at maliwanag. Wala akong nalalaman na anumang pagkakaiba ng opinion mula sa sinuman sa mga Muslim hinggil dito, maliban sa isisinipi ng may akda ng Al-Hawi mula sa ilan sa mga mutakallimun. Ito yung mga mutakallimun, sila yung mga theologian o philosophical theologian na nagsabi ito ay malinis, tahir, subalit ang mga mutakallimun ay hindi isinasama bilang katuwang sa pagbuo ng ijma at khilaf batay sa tamang madhab na pinanghahawakan ng karamihan sa mga dalubhasa ng usul, kabilang ang aming mga kasamahan at iba pa, lalo na sa mga masail al-fiqhiyya. Anyway, sinabi ni Ibn Hajar, ang dumi ay najis ayon sa pagkakaisa ng mga scholar. Bagamat may ilan sa mga huling henerasyon
ng mga scholar at sa mga makabagong panahon na sumasalunga sa panahon na ito. Silang lahat ay tinutulan at napatunayan na hindi tama. Okay, batay sa naunang ijma o konsensus sa mga ulama na hinggil sa pagiging najis ang tinatawag na dugo. Ayun naman kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, tinanong si Al-Imam Ahmad, ang qayh, nana at dam o dugo para sa inyo ba ay magkaparihas? Sumagot siya, ang dam, walang pagkakaiba ng opinyon, ang mga ito hinggil dito. Ngunit ang nana, okay, dito ay may pagkakaiba ng opinyon ng mga ito. Yung nana, may mga iba na sinasabi nila na ito ay malinis, ang may iba nga naman na ito ay najis. Yung nana. Kaya pag halimbawa may sugat ka, actually ang tamang opinyon dyan ay tahir siya. Malinis siya, pero nakakadiri siya. Okay? Kaya naman, kapag halimbawa nagsasala ka, tapos may nana sa kuko mo, kasi may sugat, saning ng basketball, okay? Na ano ka. Tapos may nagnana, walang problema ito. Wala itong either kahit yung nana ay nasa loob, o kay lumabas na. Malinaw? So, walang problema kung nagsasala ka o gumagawa ka ng pagsamba na kailangan ng tahara, na meron kang tinatawag na nana. Okay? Subalit ang dugo, mga kapatid, ito ay pinagkaisahan ng mga scholar na ito ay najis. Okay? Yan yung hatol ng ating mga ulama. Kaya naman, sinabi ni Ibn Hazm, nagkaisa mga scholar na ang maraming dugo o dam, anumang uri ng dugo ito, maliban sa dugo ng isda at ng mga hayop na hindi dumadaloy ang dugo, ay najis. Ito ay tinatawag na marumi. Okay? Ano yung mga patunay, mga kapatid sa panampalatayang Islam? Mula sa sunnah. Mula kay Jabir radhiyallahu anhu, kanyang sinabi ng Prophet sallam, okay, idfanuhum fi dimaihim, ya'ni yawma uhudin, walam yugassilhum. Ilibing ninyo sila, okay, kasama ang, ito yung patung, what if, ibig sabihin kung najis ang dugo, bakit pagdating sa isang martir, ay hindi na hinuhugasan? Nahulugan ba na hindi na Diyos ang dugo? Kasi halimbawa, yung sa ng pakikipaglaban during the battlefield, tapos namatay, syempre may dugo siya. Okay? May dugo siya doon. Ang hatol ng Sharia, hindi siya pwedeng liguan. Yung mga namatay na martir, hindi sila pwedeng tinatawag na liguan, no? Automatically sila ay inilibing agad ayon sa kanilang kasuutan. So nangangahulugan ba na yun ang magiging batayan dito na ang dugo ay malinis? Kasi kung ito ay najis, utusan na sa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay linisin, liguan sila kasi meron silang najis. Ha? Case-to-case basis. Wow, case-to-case basis. Okay. Okay. Anong kiss to kiss? Kiss to kiss? Okay, ha? Yes, that is exemption. Exemption sa tinatawag na rules. Nilinaw? So, ibig sabihin, pagdating sa hatol, sa dugo ng isang shahid, mga kapatid, ang dugo ng shahid ay tinuturing ng pahir. Ito ay malinis. Hanggat ito ay nasa kanyang katawan o kasuutan. Hanggat nasa kanyang katawan o kasuutan. Ano? Pero kapag humiwalay ito, paano humiwalay? Bawa, okay, nakikipaglaban na brother, kumbaga ay na-strike ng kanyang espada o kaya binaril. Siyempre yung dugo ngayon na lumabas hanggang doon sa lupa. O kaya doon sa something na hiwalay sa kanyang kasuutan at katawan. Yung dugo na yun, najis. Subalit yung dugo na nasa kanyang katawan at nasa kanyang kasuutan ay malinis. Ganun ka, espesyal ang tinatawag na martir. So, yung dugo na humulay sa kanyang katawan, natamaan ka. Ha? Yes. Pag natamaan ka nun, para sa'yo, mayroon kang najis. You know? Pero, ito, pakinggan yung wisdom. Okay. Walang duda, ito yung tinatawag na pananaw ng mga Hanafiya, Hanabila, ito rin ang panili ni Ibn Uthaymin rahimahullah. Anong patunay mula sa sunnah? Mula kay Jabir radhiyallahu anhu, kanyang sinabi ng Propeta sallam, idfanuhum fi dimaihim, ya'ni yawma uhudin, walam yugassilhum. Ilibing ninyo sila kasama ng kanilang mga dugo. Ito ay tumutukoy sa mga martir sa labanan ng Uhud, sa yung Battle of Uhud.
At hindi niya sila pinaliguan o hinugasan bago ilibing. Okay, so ano ang punto ng patunay dito mga kapatid? Kung ang dam ng shahid o martir ay tinuturing na najis, sana iniutos ng Propeta Sallam ang pag-alis ito mula sa katawan ng yumao bago ito ilibing. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Sallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah, illa ja'a yawmal qiyamati wal launu dam war rihu rihul misk." Sumpa sa kanya na hawak ng aking kaluluwa, walang sino man ang nasugatan sa landas ng Allah, at ang Allah ang higit na nakakaalam kung sino ang tunay na sugatan sa kanyang landas, maliban na siya ay darating sa araw ng pagkabuhay, ang kulay ay kulay ng dam ng dugo, no? Subalit ang amoy ay amoy ng misk, mamahaling tinatawag na pabango. Oh. Mr. Lucas, binangon ka na. Ha? Ang martir, hindi tinatanggal ng damit para pag binangon siya sa Oh, yun yung magiging ano nun. Kaya nga yung mga actually marami na akong na-experience at marami na rin akong na-encounter na mga aklat na ayon sa kanilang mga salaysay. Kapag namatay ang isang tao na martir na inilibing, hanggang ngayon, fresh pa ang kanilang dugo. Fresh pa ang kanilang dugo. May mga aklat na nagsasabi mula sa mga salafus salih, habang hinuhukay nila yung sanhin ng battlegrounds mula sa pagkikipaglaban sa jihad fi sabilillah, sa mga nakaraang mga taon pa, nakikita nila na may mga dugo pa doon sa tinatawag na sanhi ng labanan. At the same time, magliliwanag ang kanilang libingan, at the same time, hindi lamang yaon, walang amoy ang kanilang tinatawag na libingan. Kundi makikita mo yung, walang amoy, walang masangsang na amoy, bagkus mabangong amoy. Yan ang duda, yan sinabi ng Propeta Muhammad sallam. Na kung kaya, haharap sila sa araw ng paghukom, na yun ang kanilang na yung kulay ay kulay dugo, pero subalit yung amoy nito ay amoy misk. Okay? At yun ang wisdom dun mga kapatid sa panampalatayang Islam. You know? Kaya nga tinihambing ng Propeta Muhammad sallam ang amoy ng dam ng shahid, sarih al-misk o amoy ng mamahaling pabango, at ang misk ay tahir, at ito ay malinis. Kaya ang dam na nasa katawan ng shahid ay tahir din. sa pag-religious Ano? Walang duda, ang mga martir ay maliban lamang sa mga may pagkakautang. Kasi sa pagkakautang ay yung kanilang tinatawag na pagpasa sa paraiso ay maantala. Subalit sila ng mga martir ay na bukod sa pagkakautang ay hindi sila maano ng excuse sila sa tinatawag na muhasaba o kaya ay paglilitis. Maninaw? Sila ay masyaallah tabarakallah. Forgiven. No? Sana all. Masyaallah. Doon tayo sa Palestine? Doon tayo ng Gaza? Okay. Subhanallah. Kung meron lang, no? Okay. So, ikalawang sangay, ang dugo na sanhi ng rigla o hayab. Okay, tapos na tayo sa tinatawag na martir, dugo ng tao, ng Damasco. Dahil, pangalawa, dugo ng martir. Pangatlo, ang tinatawag na hayab. I think, tapos na. Ito na yung last natin, no? So, ang dam al-hayab, dugo na sanhi ng rigla ay najis. Ito ay tinatawag na marumi. Okay? Okay. Sabihin, hi, Bibi. Wait lang, Bibi, ha? Okay. Okay, ito yung tinatawag na damas for impure, najis. Tapos, dam ng shahid o martir ay tahir. Okay, ng dam hayab najis. Okay? Pag sinabing dam ng masfu, tao man o hayop, ito ay najis. Okay, hayad naman, ito ay najis. Anong mga patunay mula sa sunnah? Mula kay Asma radhiyallahu anha na kanyang isinalaysay, Ja'at imratun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna'u? Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahahu wa tusalli fihi. May isang babae na lumapit sa Propeta Muhammad sallam
at nagsabi, ano po ang dapat gawin ng isa sa amin kung siya'y dinatna ng pagregla habang suot ang kanyang damit? Sumagot siya, kuskusin mo ito, pagkatapos ay kuskusin paggamit ang tubig, saka basain ito. At pagkatapos ay maaari ka nang manalangin habang suot ito. Okay. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, Ja'at Fatimah bint Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur afada as-salah faqala sallallahu alaihi wasallam la inma dhalika irqun wa laysa bihaydin fa idza aqbalati haydatuka fada'i as-salah wa idza adbarat fagsili anka ad-dam thumma salli. Si Fatimah bin Hubaysh ay lumapit sa Propeta sallam at nagsabi, usugo ng Allah, ako ay isang babaeng dinudugo ng tuloy-tuloy. Ito yung istihada, abnormal blood. At hindi nalilinis. Nagkakaproblema ako sa aking kalinisan dahil sa tuloy-tuloy na pagdurugo na sanhi ng istihada. Maaari ko bang talikuran ng pagdarasal sanhi ng istihada? Okay, sinabi ng Propeta sallam, hindi. Hindi ibig sabihin mayroon kang istihada ay iputuloy mo na yung sala. Ito ay napakahalaga sa mga nakababaihan. Kasi ang buong akala nila, lahat ng dugo lumalabas sa kanila ay wala na silang, hindi na sila excuse sa sala. So dapat alam nila paano i-determine yung istihada at saka dugo ng hayd. Napakahalaga niyan mga kapatid. Okay? Na kung kaya, hindi, sapagat iyon ay dugo mula sa ugat lamang at hindi dugo ng hayd. Nino? Na kung kaya, kapag dumating ang iyong hayd, huwag kang magdasal. At kapag ito ay tumigil, hugasan mo ang dugo sa iyong katawan at pagkatapos ay magdasal ka. No? So anong punto ng patunay? Ang utos ng Propeta sallam na hugasan ng dam gamit ang tubig ay nagpapahiwatig na ito ay najis. Mula kay Aisha radhiyallahu anha kanyang sinabi, kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu dam min thawbiha 'inda tuhuriha fatugsiluhu wa tandahu ala sairihi thumma tusalli fihi. Kapag ang isa sa amin ay dinatna ng hayd, pagkatapos ay tinanggal niya ang dam mula sa kanyang kasuotan sa oras ng kanyang pagkalinis o tuhor, inuhugasan niya ito at binabasa ang natitirang bahagi ng damit pagkatapos ay nagdarasal siya. Okay, kaya nga yung ginamit na word sa Arabic is tinatawag na taqtarisu. Ang kars o taktaris o takris ay nangangahulugang pagkuskus gamit ang dulo ng mga daliri at kuko habang binubuhusan ito ng tubig hanggang sa mawala ang bakas ng dumi. Kumbaga, nilalabhan. Okay. So, yun. So, ikalawa, ito ay ijma. Inihayag ang consensus ng mga ulama hinggil sa pagiging najis ng dam al-hayd na mga kilalang scholar tulad ni Al-Qarafi, Al-Aini at Imam Ash-Shawkani rahimahullah. Ayon sa kanila, ang dam al-hayd ay najis ayon sa ijma ng mga ulama. Ang dam ay najis ayon sa ijma. Ang dam al-hayd ay najis ayon sa ijma ng mga Muslim according sa mga ulama nating nabanggit. Okay. So, ibig sabihin sa madaling salita, lahat ng ito ay sabihin natin najis kapag ito ay dam al-hayd. Okay? So, narapat lamang sa babae na walang duda, either hayd o istihada, parehong najis yun. Magkakaiba lamang ang rulings ng hayd sa istihada, yung pagtigil ng sala at pag-aayon. Pero hinggil sa dugo, pareho silang tinatawag na najis. Okay. Pero regarding sa tinatawag na pagtigil sa pag-ayuno at pagsasala, ay magkaibang rulings pagdating sa haid at sa kaistihaba. You know? So, any question? Walang katanungan? Yeah. Oh. Malinaw. Nino ba? Mabuti naman. Gusto yun sa nana. No, nana. Minsan yung nana may kasamang dugo. Wala na yan. Magis na yun. Isang postad, may kalit ko, malaki kang pigyawat. Pizza. So, isa. Ano nga, hindi naman siya damasfo. Hindi, yung nana, di ba, kahit. Ah. Nana lang. Pero pag piniga mo na, sa dulo mo nilalabas na yung dugo. Kadiri yun. Kung ito ay tinatawag na ano, kaya nga sa atin, actually may mga ulama nagsabi, kahit pa ito ay dugo na sugat, okay, hindi siya tahir, najis na rin. Kaya nga, di ba dati, kaugalian natin kapag sugat, sinisip-sip natin yung dugo. Right? Narinasan nyo yan? Kahit ako narinasan ko yan. O, next slide, tapos may dugo, sinisip-sip. Ano bumalik to? Ha? Ano bumalik? Yun pala hindi pwede. Kasi najis yung dugo. Najis yung tinatawag na dugo.
O, kaya pag may dugo na, najis yun. Okay? Si Bayaw. Bayaw, kunin mo yung ano mo. Ihanda mo yung 20, kala mo libre. Hindi to libre. Okay? Kailangan 20. Oh. 20 real, ha? Yan mo yung 20 real. Ihanda mo. Sino pa yung hindi nakakuha nandito? Ha? Wala, hindi ko alam kung nandito. Ha? Tawagin mo. Oh. 20 real lang yan, ha? Huwag niyong kalimutan, kapatid, kasi mahirap mag-abuno. Ang dami niyo. Okay na tayo. Okay mga kapatid, so Allah wala bisaw sa mga bihamdi ka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pag natapos na ang haid mo at bumalik ulit pagtapos ng 2 days, pwede ba ako magsala? May tanong dito sa ating live, TikTok live. Ha? Ustaz, pag natapos na yung haid mo at bumalik ulit pagtapos ng 2 days, pwede ba? Ay, istihado na yon. Istihado na yon. Once nakapagtapos na sa regular blood mo, cycle, ay hindi na ito matatawag na haid. Okay, ihanda mo yung 20 reals mo, ha? Yeah, 20 real lang ito, kapatid. Asinas? Si ano? Abdullah. Tama yung spelling? Diskitado. Oh. Hindi libre yan. 20 real yan. Pasito 20 real. Oh. 20 real. 20 real. Sa'yo to? Hindi, ako kasi bayad ka na. Oh, bayad ka na. Bayad na tayo. Ano, doon na di? Oh, pero gusto mong utangin yung ano niya? Ah? Good question. Okay. May consider. Kaya may mga iba mga ulama nagsabi ng dugo na na hindi dumadali kahit sa ito ay tahir. Oh, kaya tulad ng halimbawa, nung nagsala si Umar bin Khattab, di ba sinaksak siya? May dugo yun. Pero still na-continue yung kanilang sala. Di ba? At hindi niya inulit yung tinatawag na sala. Pati yung mga nakikipaglaban na hindi pa naman naging martir. So habang sila nakikipaglaban, nagsasala sila habang nasa dugo nila. Kaya khilaf na mga scholar ng bagay na yun. Ha? Ali, oy, nasaan yung ano mo? Oh. Yes, komplikado ka magsalat sa kaugasan mo yung yung katawan. Meron, inshallah. May ganti pala. Ha? Absentee voting, ano yun? Okay, patay bro.